paano ba natin babantayan yung ating influence sa ibang tao? May tatlo tayong point. Una, be the salt. Pangalawa, be the light. Pangatlo, glorify God. So pag-usapan natin yung una, be the salt. Ano ba ibig sabihin nito? Tingnan natin yung Matthew 5:13. Basahin natin ito. Ang sabi diyan, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples na sila ay asin ng lupa, ay hindi ito parang simpleng minomotivate lang sila ng Panginoon. Go, 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 rara. Parang mga rara lang, na ini-inspire lang sila. Pero hindi ito simpleng inspiration. Kasi kung uunawain natin ito ng mas malalim, ay ang gustong maintindihan nila ng Panginoon ay ang patungkol sa kanilang identity. Ano yun? Na sila ay asin. Hindi sinabi ni Lord na subukan nyo maging asin. Hindi sinabi ni Lord na magiging asin kayo balang araw. Hindi. Ang sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Grabe, ang linaw nito. Kaibigan, ito yung totoo patungkol sa'yo. Kung ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Hesus, ang pagiging asin mo ay hindi base sa nararamdaman mo. Hindi base sa performance mo kung naging mabuti ka ba in the past o hindi. At lalo hindi ito base sa edukasyon mo o sa estado mo sa buhay. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging asin. Pero ang tanong, bakit asin? Alam mo ba, sa panahon ng Panginoong Hesus, ang asin ay sobrang mahalaga. Hindi ito tulad ngayon na madali lang bumili. Available kahit saan. In fact, mura lang ito. Kahit saan. Kahit sa sari-sari store meron. Noon hindi. Napakamahal na commodity nito. So, paano siya naging mahalaga? Kasi, number one, yung salt, ginagamit ito para preservative. Para mapanatiling sariwa ang pagkain, lalo na ang karne. Kasi nung panahon na yun, wala pang refrigerator. Pangalawa, ginagamit din ito sa purification, panlinis at pangpatanggal ng dumi. At pangatlo, ito ay pampalasa. Ito ang nagbibigay ng sarap sa isang pagkain. So, ano ang pagiging asin ng sanlibutan? Ano ibig sabihin ng pagiging asin natin? Ang ibig sabihin, nangangahulugan ito na tinawag tayong mga Kristiyano bilang tagapag-preserve laban sa pagkabulok ng moralidad ng mundo. Tayo yung asin. Hindi ibig sabihin na magiging judgmental ka sa mga tao o kaya magiging pulis ka na magbabantay ng mali ng iba. Nako, yan na naman, corrupt talaga yung gobyerno natin eh. Nako, itong kapitbahay ko, ganyan talaga yan eh. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kundi sa pamamagitan ng iyong buhay na may kabanalan, buhay na may pagmamalasakit sa ibang tao, at buhay na walang pagkukunwari o kasinungalingan, ay mai-influence mo ang mga taong nakapaligid sa'yo na gumawa din ng tama bilang pagsunod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging asin. Noong hindi pa ako mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay wala akong pakialam sa Diyos. Ako ang isang taong mahirap makumbinse. At isa pa, alam ko na marami akong kasalanan na gusto ko pa ding ipagpatuloy gaya ng pambababae. At hindi ko ito maaring isuko sa Diyos. Bulok na bulok ako sa moralidad. At mas lalo pang lumalalim sa kasalanan. Kaya kahit inaaya na ako ng aking kapatid at ng aking bayaw na sumama sa church, ay hindi ako sumasama. Pero nung nakita ko na totoo ang kanilang malasakit, nakita ko ang pagbabago sa aking bayaw. Dahil siya, kasama ko din dati sa mga kalokohan. Bumibili kami ng mga nakaw na gamit. Pero nakita ko yung pagiging asin niya, nagbago. At na-realize ko na totoo pala ang sinasabi niya patungkol sa Diyos. At ako ay na-influence niya na sumama sa church. Siya ay naging asin sa akin na nag-preserve para hindi ako mas lalong mabulok. Imagine niyo, hindi lang ako yung naapektuhan. Naapektuhan niya pati yung magiging future family ko. Naapektuhan niya pati yung aking magiging future generations. Yung mga magiging anak ko at yung mga magiging anak ng anak ko. Grabe, ganun ang isang salt. Nakakaapekto sa buhay ng marami. At dahil dito, sabi ko, Lord, tulungan mo ako maging asin din sa ibang tao. At hindi lang pang preserve ang asin, kundi ito din ay pampalasa. Alam mo ba yung pakiramdam na nagluto ka ng masarap na ulam, may karne, may gulay, pinaghirapan mo talaga ito ng mabuti. Pero pagtikim mo, naku, walang lasa. Bakit? Kasi wala palang asin. Kaya nga, ang tanong ay,
Ganun ba nararamdaman ng mundo kapag wala ka? Parang walang lasa? Ganun ba nararamdaman ng iyong pamilya kasama mo sa D group na kapag wala ka ay parang may kulang? Namimiss nila ang iyong encouragement na nagbibigay ng pag-asa sa tuwing parang madilim yung mga sitwasyon? Namimiss nila yung pagpapakita mo sa kanila na sila ay importante? Namimiss nila ang mga advices mo na nagbibigay ng direksyon at purpose ng buhay? Kaibigan, pampalasa ka ba sa trabaho mo, sa tahanan mo, sa iyong church? May saysay ba ang presence mo sa buhay ng iba? Kaibigan, kung isa sa buhay mo ang pagiging asin, naku, mararamdaman ng epekto mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Alam mo, natutuwa ako sa aking kaibigan kasi dahil sa kanyang passion na sumunod sa Diyos, na mag-disciple, maglingkod, at magpalago sa relasyon niya sa Diyos, ay ang kanyang anak, naku, sa murang edad, ay nagkukusa na mag-aral ng salita ng Diyos at magbahagi nito. Bakit? Kasi dahil sa presence ng asin na nagbibigay ng lasa o meaning at purpose ng buhay. Yun siya sa kanyang anak. Siya ay naging asin sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Na ma-realize ng mga taong nakapaligid sa iyo na ang buhay ay hindi lang para kumita ng pera, hindi para maging successful sa career, hindi para makapag-asawa, makapagpamilya, magkaanak, mag-retire at mamatay. No, mas higit pa doon ang buhay. Ang isa sa naging influence sa akin ay ang aking D-group leader. Nakita ko kasi sa kanya ang totoong meaning ng buhay. Nakilalanin ang Diyos at ipakilala siya sa iba. Akala ko noon, kikilalanin ko lang ang Diyos. Pero nakita ko sa buhay niya na kailangan kong kilalanin ang Diyos at pagkilala ko na ang Diyos, ipapakilala ko rin siya sa iba. At dito ako nagsimulang magkaroon ng totoong satisfaction sa buhay. Nagkaroon ng lasa yung buhay ko. Na-realize ko na kaya pala hindi ako masatisfy sa anumang na-achieve ko sa career at business, dahil hindi ko pala alam ang totoong purpose ng buhay ko. Pero praise God, dahil may taong naging asin na pampalasa sa buhay ko. Kaibigan, maraming taong nadidepress ngayon. Minsan sinasabi nila, nasa akin na yung lahat pero hindi ko alam kung bakit ako depressed. Kaibigan, kailangan mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Siya ang magpupuno ng emptiness sa iyong puso. Now, ang asin ay hindi lang pang-preserve para hindi mabulok ang moralidad. Hindi lang pampalasa, kundi ito ay purifying agent din. Sa lumang tipan, ginagamit ang asin sa mga handog para sa Diyos. Isa itong simbolo ng purity, faithfulness, at dedication. Kaya tayo bilang asin, tayo ang daluyan ng kalinisan sa salita. Daluyan ng kalinisan sa ugali. Hindi tayo perfect, pero sinisikap natin araw-araw na daluyan tayo ng pagmamahal sa pakikitungo sa ating kapwa. Ang ibig sabihin ay kapag marumi sa paligid, tayo ang purifying agent. Hindi tayo dumadagdag na magparumi pa, kundi tayo dapat ang nagpapalinis. Ano ibig sabihin? Ang buhay mo dapat ang nagdadala ng kalinisan, hindi ng karumihan. Naalala ko noon na galit sa akin ang mga asawa ng aking mga kaibigan dahil ako daw ang nagiging dahilan ng pagiging lulong sa bisyo ng mga asawa nila. Totoo naman, bad influence ako sa kanila. Buti na lang by God's grace ay pinatawad at nilinis ako ng Diyos. At ngayon binibigyan ng pagkakataon na maging purifying agent din sa mga dati kong kaibigan. Para mas maintindihan natin, example, pagdating sa trabaho, kung lahat ay nandadaya pero ikaw ay tapat. Kung ang lahat hindi pumapasok ng tama sa oras, laging late. Pag wala ang boss, kwentuhan. Pero ikaw, papasok ka ng tama. Pagpasok mo, trabaho agad. Ang kwento mo, kapag lunch break. Pero subsub ka sa trabaho. Nakafocus ka sa trabaho. Tinitignan mo kung ano yung mai improve mo sa trabaho araw-araw. Dahil alam mo na nagtatrabaho ka para sa Diyos. Alam mo kapag ganon, nagiging preservative ka at purifying agent. Sa pamilya, kung lahat ay nag-aaway, pero ikaw ay tagapagpayapa, ikaw ang asin na nagdadala ng kalinisan ng puso. Kaya lang, may babala ang Panginoong Hesus. Sabi, kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ibig sabihin, pwede palang mawalan ng alat ang asin. Pwede palang Kristiyano ka sa pangalan, pero wala ka ng epekto na mabuti sa ibang tao. Wala ng alat. Wala ng lakas. Wala ng patotoo. Halimbawa,
Kapag walang pakakaiba sa mundo, Kristiyano sa pangalan pero nakikisama sa chismisan sa opisina, sumasama sa kamunduhan tuwing barkada night, at walang pinagkaiba ang lifestyle sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus, walang nakikitang pagkakaiba, ang ibig sabihin, wala ng lasa. Wala ng alat. Kaya sabi doon sa talata, naku, tatapakan na lang yan, itatapon na lang. Kasi marumi na contaminated na. Ang isang asin, hindi mo na pwedeng gawing pampalasa sa pagkain mo na niluluto kung nadumihan na. Kung nalagyan na siya ng ibang elemento. Kapag nalagyan na siya ng lupa, kapag dinapuan na siya ng langaw, at kung ano-ano pa, nadumihan na, hindi mo na yan gagawing pampalasa sa pagkain na niluluto mo. Itatapon mo na lang yan. Kapag nahulog sa patuloy na kasalanan, halimbawa, may tao nahulog sa patuloy na pagkakasala, nagtuturo ng honesty sa D-group, pero nandaraya sa trabaho. D-group leader siya, for example, and palaging sinasabi niya, kailangan maging honest tayo. Pero pagdating sa trabaho, nandadaya sa negosyo. Nagsasabi ng purity, pero palihim na nanonood ng pornography. Nagsasabing, mahal ang Diyos, pero laging mainitin ng ulo sa pamilya. Naku, isa na ako doon. Kailan lang nag-apologize ako sa aking asawa dahil ako ay nakakapagtaas ako ng boses sa kanya. Pero tingnan nyo ito, kaibigan. Kung ito na yung lifestyle natin, hindi ito nagtutugma sa salita ng Diyos at sa sinasabi natin at sa ginagawa natin. Ang ibig sabihin nun, nawawala yung alat, nawawala yung lasa. At ang ganong buhay, sayang. Kung gagawin mo tong lifestyle sa buhay mo. Isipin mo si Abraham. Nung namagitan siya para sa Sodom at Gomorrah, malinaw na naunawaan niya ang role niya bilang asin. Kasi gugunawin na ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Sabi niya sa Diyos, Lord, dilipulin mo ba ang buong syudad kahit may 50 matuwid doon? Alam mo, tinatanong niya parang kung may 1 bilyon ang population nitong Sodom at Gomorrah tapos may 15 na katao na follower nyo, lilipulin mo ba itong bansa na ito? Sabi ni Lord, hindi. Kaya lang si Abraham talagang makulit, nakipag-negotiate, nakipag-usap pa siya hanggang bumaba sa 10. Pag 10 na lang ang Christian, Lord, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi ng Lord, hindi. Isipin mo yon. Naniniwala si Abraham na kung may kahit 10 matuwid lang sa isang tiwaling lungsod, pwedeng mapigilan ang judgment ng Diyos. Grabe, no? Na-realize ko, ang buhay ng isang follower ng Diyos ay may kakayahang magligtas ng iba mula sa kapahamakan. Kaibigan, ganyan din ang epekto ng buhay mo kapag ikaw ay faithful at committed follower ng Panginoong Hesus. Hindi lang sarili mo ang napoprotektahan mo. Ang pamilya mo napoprotektahan din sa spiritual attacks, spiritual lies ng kaaway. Ang integrity mo sa trabaho nagiging gabay para sa iba na manatiling tapat. Kahit ang iba pa nga na mga kasama nanlalamang at nandadaya para lang kumita. Ang panalangin mo para sa community, para sa iyong pamilya na naliligaw, para sa iyong D-group members, gaya ng ginawa ni Abraham, yung panalangin niya ay pwedeng maging dahilan para bumagal ang paglaganap ng kasamaan. Kaya tandaan mo ito, kaibigan. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Ang pagsunod mo sa Diyos ay nagbebenepisyo sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Isipin mo na lang ang isang Kristiyanong guro na kahit marami sa kasamahan niya ay pumapayag na mandaya sa grades ng estudyante o kumita ng extra sa maling paraan, pero siya ay nananatiling matuwid. At dahil sa paninindigan nitong Christian teacher na ito, ay pwede siya maging model na ginagaya ng ibang kasamahan sa trabaho at napapanatili ang integrity ng buong paaralan. Alam mo, naintindihan din ni Abraham na ang panalangin ay kayang magbago ng mga lungsod. Nang ipinalangin niya ang Sodom, ipinakita niya na naniniwala siya na ang panalangin at kahilingan sa Diyos patungkol sa mga bagay dito sa lupa ay kayang magpabago ng sitwasyon ng buong bayan. Kaya kaibigan, huwag mong maliitin yung panalangin mo. Maging asin ka. Huwag mo isipin na maliit lang ang boses mo sa Diyos. No. Ang panalangin mo para sa mga leader ng ating bayan na nagkakagulo ngayon, panalangin mo para sa mga guro ng ating mga paaralan o iba-iba pang government officials, panalangin para sa mga negosyante sa marketplace at iba pa. Alam mo, ang lahat ng mga yan, meron niyang effect. Ang panalangin mo para sa kapitbahay mo ay pwedeng magdala ng kaligtasan sa pamilya nila. Ang panalangin mo para sa community ay pwedeng maging dahilan ng pagbabago ng policy at rules. Pwedeng magbago sa kapaligiran. Pwedeng magbago sa direksyon ng isang buong lungsod. Kaibigan, huwag ka lang basta magreklamo
sa mga problema sa paligid mo. Huwag mo lang basta sabihin, puro corrupt na mga tao sa gobyerno. No, kaibigan. Sa halip, meron kang pwedeng gawin. Ano yun? Kagaya ni Abraham, kausapin mo ang Diyos. Lord, makasalanan po kaming lahat. Tulungan niyo po kami. Huwag puro sisi sa gobyerno. Huwag puro sisi sa kapitbahay. Huwag puro paninisi sa sistema. Kundi lumapit ka sa Diyos. Bakit? Kasi siya lang ang may kapangyarihan na magbago ng lahat ng sitwasyon. Ang ibig sabihin, kaysa mag-rally ka dyan sa kalsada, manalangin ka na lang. Ang ibig sabihin, sa practical na paraan, imbis na bumili ka lang ng mas matibay na gate o mas mahal na lock, dahil naiisip mo, tumataas na yung kriminalidad, bakit hindi mo ipatawag yung mga kapitbahay mo at mag-organize ka ng prayer meeting? Sa halip na pagchismisan ng ibang tao, bakit hindi ka na lang sumali sa prayer gathering nating online? Alam nyo ba yon? Every Thursday, meron tayong online prayer gathering. No, mag-type lang kayo sa comment section kung gusto nyo mag-join. At hayaan mo na ang iyong buhay ay gamitin mo para sa ikabubuti ng ibang tao. Hindi mo alam, baka yung magnanakaw na kinakatakutan mo, naku, siya mismo ang makatagpo ng grace ng Diyos dahil pinapanalangin mo siya. May isa pang bagay na ginawa si Abraham. Bilang asin, naintindihan niya na rescue is better than judgment. Nang nahuli si Lot at nadamay sa gulo ng Sodom, hindi siya tinanggihan ni Abraham. Hindi niya sinabing, buti nga sa'yo, yan kasi pinili mo eh. Hindi. Pinili niyang tulungan si Lot kaysa husgahan. Ibigan, ganyan din ng panawagan sa atin bilang asin. Kapag may kilala kang bumagsak dahil sa maling desisyon, tutulungan mo ba sila o ipagmamalaki mo na sinabi ko na kasi sa'yo tigas ng ulo mo, hindi ka naniniwala sa akin Ayan, bahala ka sa buhay mo. Kapag may kapatid ka na nalugi dahil sa pagiging pabaya sa negosyo, magtuturo ka ba ng mali? Sasabihin mo ba, ito kasi problema mo yan Ito, tingnan mo, number 1, ito ka. Number 2, ito. Number 3, ito. Bibilangan mo ba siya ng mali niya? O tutulungan mo siya makabangon? Tandaan mo, mas nagkakaroon ka ng mabuting impact sa puso ng tao sa pamamagitan ng iyong mercy at tulong sa kanya. Kaibigan, guard your influence. Paano? Be the salt. Alam mo, nung nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at ng mga pastol ni Lot, pwede namang igiit ni Abraham na siya ang dapat masunod kasi siya yung mas matanda Siya yung mas mataas sa pamilya. Pero pinili niya maging mapagbigay. Hinayaan niyang mamili muna si Lot. At kung ano ang hindi mapipili ni Lot, yun yung sa kanya. Minsan, di ba, iba tayo, no? Siyempre, pipiliin natin yung pinakamaganda. Pero si Abraham, hindi. Sabi niya, Lot, pumili ka ng gusto mo. Saan ka? Para hindi tayo mag-away, maghiwalay tayo. Pumili ka sa mga lupain dito. At kung saan yung gusto mo, dun ka at dito ako sa kabila. Grabe, no? Napaka-generous. Bakit? Kasi hindi naman yung tiwala niya sa Diyos, hindi naman nakasalalay sa yaman ng lupa. Yung tiwala niya sa Diyos, nakasalalay sa kung sino ang Diyos. Alam niya na generous ang Diyos, alam niya na faithful ang Diyos, kaya magiging generous din siya sa iba. Alam niya na ang pagiging generous ay mas nakakapag-influence kaysa sa pagiging makasarili. Kaya kapatid, tanungin kita, ikaw ba ay handang magbigay para mapanatili ang relasyon? O kailangan palagi ikaw ang tama? Kailangan palagi ikaw ang panalo? Kailangan sa diskusyon palagi ikaw ang bida? Kaibigan ng asin ay hindi dapat makasarili. Minsan, mas mahalaga na ikaw ang matalo sa maliit na bagay. Okay lang nang matalo ka. Okay lang na sabihin niya mali ka. Okay lang yun. Kung ang kapalit naman nito ay maipagpatuloy mo ang influence mo sa buhay ng iba. Grabe, no? Ako nung ginagawa ko tong message na ito, sabi ko, Lord, hindi ko kailangan pala makipagtalo. Hindi ko pala kailangan i-prove na tama ako. Ang gagawin ko lang, pause, manalangin, and then, bahala si Lord. Grabe, no? Nakikita mo ba ang pattern sa buhay ni Abraham? Sa kanyang panalangin, sa kanyang malasakit, sa kanyang pagliligtas, at sa kanyang pagiging generous? Alam mo, si Abraham ay nagpakita ng asin mindset. Alam niya na siya ay strategic na inilagay ng Diyos para maging influence ng righteousness. Alam niya na ang pananampalataya niya ay hindi lang para sa kanyang kaligtasan, kundi para rin sa kaligtasan at kabutihan ng buong community, ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nga tayo, kaibigan, inaako ba natin o ina-acknowledge ba natin na tayo ay salt, na tayo ay may influence, at tayo ay talagang nilagay ng Diyos sa pamilya na yan, nilagay ka ng Diyos sa trabaho na yan, nilagay ka ng Diyos diyan sa
business na yan. Para saan? Para maging influence ka sa iba. Kaya nga kung sinasabi mo, ayoko mag-share ng gospel kasi nahihiya ako, kasi baka ma-reject ako. O makikisama na lang ako sa iba kasi kung hindi, pagtatawanan nila ako. Kahit alam ko mali yung ginagawa nila, pagbibigyan ko na lang, makikisama na lang ako. Kaibigan, guide ka ng Diyos dyan na may purpose. Hindi yan aksidente. Kaya be the salt. Kahit nasaan ka, kung saan ka itinanim ng Diyos, doon ka maging asin.